Maayong adlaw sa imong tanan. I'm Aneng and ngayon nandito tayo sa Bantayan Island. Today is May 13 and meron lang tayong one whole day para maikot tong island and sana masulit natin kasi nga sobrang init kahapon and sana ngayon medyo sakto-sakto lang para makapag-ikot tayo ng madami. Kahapon, di ako masyado nakapag-vlog kasi nga ang alam kong flight ko is May 12 ng 3 AM. Tapos, natapos ako mag-pack ng gamit ko May 11 ng 10:40 PM. 10:40 or 10:30, basta mga ganon. Tapos, parang naisipan ko na i-check yung flight ticket ko. Tapos pagkatingin namin ni Baba, 12:15 AM pala. So, ayun, bilang nagmadali na ako, ganyan. Tapos, pagdating ko ng airport, 2 minutes na lang, magko-close na yung, yung check-in counter. As in, sumisigaw na sila ng last call, ganyan. Tapos, edi, pagka-check-in ko, pagka-drop ko ng bag, pumunta na ako ng boarding gate. And then, pagdating ng boarding gate, boarding time na rin. And then, pagdating ko ng Cebu, saka lang ako nag-book ng aking hostel. Nag-stay ako for a few hours sa Flying Fish Hostel. Nabook ko siya for 565 pesos lang for one night. Hostel yon, as in 8 bedrooms yung nandun, pero ako lang yung nandun nung time na yon. So, okay naman siya, nakatulog naman ako, and yun, may errands lang ako ng 9 to 11 AM kahapon, and i-upload ko yon once na makuha na natin yung result. Then, after ng mga errands ko, nagpunta na ako ng hostel ko ulit para mag-check out, then kinuha ko yung gamit ko, tapos pumunta na tayo dito sa Bantayan Island. Dito nga pala ako nag-stay sa Little House and 4 minutes away lang to sa MJ Square kung saan maraming kainan, ganyan. Kaya super good yung location and yung loob niya okay din. May bedroom, tapos may kitchen na rin, merong CR, malinis yung CR, tapos may salamin, may vanity mirror, ayan, sobrang okay. Ang sarap ng tulog ko dito kagabi. And ayan, diba, ang aga ko nagising, first time sa lahat ng travel natin, ang aga ko magising is only 6:44 AM. Then, pag-arrive ko dito kagabi, nag-check-in ako. Tapos, after nun, kumain ako sa MD Square, sa may Tinder Point. And super okay yung grilled squid and lalo na yung grilled tanige. Sobrang sarap. Ang sarap niya talaga. Worth it siya. Parang 600 pesos lang ata binayaran ko. 2 ulam na siya plus may rice and water. So, ayun, explore na natin itong island and tignan natin kung saan tayo makakapunta ngayong araw na to. And sana talaga masulit natin kasi nga, one whole day lang tayo dito kaya talaga dapat masulit natin. Ayun, by the way, nga pala, nag-rent ako ng motor for 350 pesos per day. And kagabi ko pa siya ni-rent kasi nga pumunta ako ng MJ Square, nag-motor na ako pupunta doon. Then, and ikutin natin itong island via motorcycle. First stop natin ngayon is Everyday Sunday Cafe and magbe-breakfast muna tayo doon. Then after is, doon ako mag-iisip kung saan yung mas malapit na pupuntahan and ayusin ko yung itinerary ko kasi wala tagang itinerary ngayon. And yung basta mag-breakfast muna tayo sa Everyday Sunday Cafe, papakita ko din sa inyo and ayun, let's go! We are now here at Every Sunday Cafe. Ayan, medyo naligaw ako kasi ang hirap mag-motor. Tapos walang Google Maps. Walang lagay ng phone kasi nga hindi ako makapag-Google Maps. So, hinto ako ng hinto. Hinto ako para i-check ko kung ilang kanto pa ba. Ganyan. Kasi nga walang phone holder itong motor. Ayan yun. Ayan. So, every time kinukuha ko pa dito yung phone ko. Tapos titignan ko ganyan. At least di naman tayo masyadong natagalan. Mabilis na tayo siya hanapin. Mali lang talaga ako kasi nga hindi ko nga nakikita yung Google Maps, diba? So, ayan, tayo dito. Okay din pala magstay dito sa Every Sunday Cafe. Ayan, sa 3rd floor pa. Hagdan tayo, guys. Let's eat. So, ikaw in-order kayo sa homemade bagel nila with bacon and egg. Tapos, may kasama na siyang watermelon. Tapos, isang drinks is yung tinatawag nilang pin.
peanut butter and banana. Tapos, tinanong ako kung gusto ko ng yogurt or almond or Yakult. So, pinili ko yung yogurt. Oh my God, nagulat ako. Hindi ko ito napansin kanina pag-akit ko. May ahas pala dito. Look. Tapos na tayo kumain and sobrang busog ko. Ang sarap ng food. As in, marirecommend ko sa inyo lalo na yung homemade bagel nila. Sobrang sarap. Marirecommend ko to. And sabi nila ate, ang pinaka-favorite doon ng mga pupunta daw talaga dyan is yung mga smoothie bowl. So, try nyo rin yun kung pupunta kayo dito sa Every Sunday Cafe. And ang next destination natin is Paradise Beach and magmumotor na ulit tayo doon. See you later kasi hindi ko naman mapapakita sa inyo dahil wala tayong GoPro or what. So, see you later na lang sa Paradise Beach. So guys, nag-stop muna tayo dito sa The Ruins. And tingnan natin yung view dito. Madadaanan na kasi ito pagpapunta ng Paradise Beach. So, next stop na ako for pictures and sakto wala po masyadong tao. Tapos, ang kukulit ng mga bata, ina-offeran ako ng mga human drone and sila na rin yung pinabideo ko. Papakita ka na lang sa inyo. Ito pa. Hindi, di ba pagka dito diretso kapag pakita mo yung view. Saan ka? Kaya di ba pagka tayo ko dito, nagpas ka sa akin, tapos pakita mo yung view. Oh, sige. Again? So guys, rough road yung daan dito. Yung dinaanan ko. Hindi ko alam kung tama ba to, pero ito na yun. Saan dito? Feeling ko mali dito eh. Kasi alam ko medyo maayos sa yung daan papunta sa Paradise Beach. Pero, tatanong sa Locas. So guys, nandito na tayo sa Paradise Beach and ipapakita ko sa inyo. Grabe yung daan kanina. Sobrang rough road. Tapos, nalaman ko kay kuya, yung nagbabantay dito. May ibang daan pa. Yung na-videohan ko kanina na daan. Ano pa pala yun? Mild pa pala yun. Kasi, yung next na pagbaba nun, tas pagkanan ko, ano na, tag ito, yung mga bato, coral reef na. Yung parang ganyan, no? Ito. Parang mga ganyan. Ganito yung dinadaanan ko kanina, oh. Ganyan yung dinadaanan ko. Kaya parang napapaisip ako kung tutuloy ko o hindi. Pero kasi, ang hirap na rin bumalik kung hindi ko itutuloy. Salaman ko, papakita ko sa inyo mamaya yung daan. Yung tamang daan. Ang lawak na. Nakakainis. So guys, welcome to Paradise Beach! Ang ganda. Grabe, worth it yung pagpunta ko dito Yung sa struggle ko dun sa daan, grabe. Tapos may maayos na daan pala papunta dito. Sa Paradise Beach. Yung kanina pinakita ko sa inyo doon, part din siya ng Paradise Beach. Balik clip yun. Pwede kayong bumaba doon. And pwede rin naman dito. Ay, sarap. Sarap. Tigo lang ako. So guys, we're done here sa Paradise Beach. So, di ko pa rin maisip ko ano yung next. Titignan ko na lang kung ano makikita ko sa Google Maps. Tapos, may entrance pala ito na 50 pesos. Free naman yung parking. So, yun lang. Entrance fee lang na 50 pesos. Tara tayo sa next destination. Ayan, may daan pala dito na mas maayos. So, ayun, lesson learned. Magtanong-tanong. Hindi ako nakapagtanong kasi kanina. Kasi sa gitna na rin ako. So,
wala na akong choice. Kaya, ayun. Punta tayo sa Kota Beach na lang. Kota Beach na lang muna tayo. Ayoko na mag-Ogtong Cave kasi ang mahal na entrance nun, 300 kami something. Punta tayo ng Kota Beach. So guys, look nyo dito. Parang yung coconut forest or coconut road sa Siargao. Diba? Wala lang. Share ko lang sa inyo. So guys, tapos na tayo dito sa Amihan Beach Resort. So, ayan, sobrang ganda dito. Kung may budget kayo, dito na lang kayo magstay. So, ayun, punta tayong Kota Beach. So guys, ayan, dito na tayo sa may Kota Beach. So, ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ang ganda, diba? Ang ganda rin sa Amihan. Parang kung may budget ka talaga, doon ka na magstay pag nandito ka sa Bantayan Island. Kasi, front mo, beach na, tapos may pool na rin. Parang di mo na kailangan lumabas. Kasi nandun na lahat. Ang ganda, ang ganda. Tapos masarap din yung pagkain nila. Nakalimutan ko yung name ng food. Pero ilalagay ko na lang siguro dun sa video. Thank you! Ilalagay ko na lang dun sa, sa video ng food. Tapos yung drinks. Yung drinks niya, almost same dun sa welcome drink ng Asha. Sarap. Napaka-refreshing, lalo na sobrang init. Bukod din sa Amihan, okay din magstay dito sa Kota Beach kasi sobrang lawak ng beach area nila. Tapos, pwede ka pa maglakad hanggang doon sa kabilang dulo papuntang Sugar Beach. Alam ko, walking distance na lang yun. So, okay din dito. And, ayun nga, may sandbar, may mini sandbar sila dito. And okay dito, okay din sa Kota Beach. Ito talaga yung pinakasikat na beach before dahil nga sa Camp Sawi. Dito sila nagstay. Hindi ko lang alam kung magkano dito. Siguro maglalagay na lang ako ng rates nila dito sa kabilang side. Yan, dito banda. Tapos, para malaman nyo rin. Para in case na gusto nyo magstay dito, ayun, try nyo rin yung Kota Beach. Pero mas nagaganda talaga ako sa Amihan. Naganda talaga ng aura dun. Tapos parang secluded kayo dun sa area. Wala na kayong walang ibang tao na pupunta. Siguro yung mga katulad ko, yung magla-lunch lang doon, ganyan. Pero yung nakastay doon, saka yung mga naliligo doon, parang mostly nasa mostly mga nakastay lang talaga doon. Sobrang, ang ganda ng Amihan. Dito lang ako nakatambay sa Kota Beach. And napatambay ako kasi sobrang ganda ng view. And ayoko pang magmotor muna. Kasi nga grabe yung init ngayon. Alauna pa lang. As in, tutok na tutok yung araw. Then, nakahanap ako dito ng silong. Dito sa aking itaas. Ayun o. Maya-maya na ako aalis. Kasi, ayun nga, ang hirap ang motor ng ganitong grabing tutok yung init. Kasi kanina, hindi rin ako makapagmotor ng maayos dahil nga grabing init. So, ayan, ang ganda dito. Tingnan niyo yung view ko. Look. Grabe. Grabe, sobrang ganda ng Bantayan Island. Kasi sabi ko sa inyo, sobrang worth it ang biyahe ng 6 na oras. So, paano nga ba pumunta dito sa Bantayan Island? First, kailangan nyo munang pumunta ng North Bus Terminal.
bago kayo pumunta ng North Bus Terminal, merong mga grab car, taxi, and angkas from the airport going to North Bus Terminal. Pero ang pinaka-mura and pinaka-okay is yung merong mga bus sa airport, yung My Bus. Pwede nyo yung sakyan yun, tapos bumaba lang kayo ng SM. And from SM, meron ng North Bus Terminal doon. Makikita nyo na as in, pagbaba nyo ng My Bus, sa tabi nun, nandun na rin yung North Bus Terminal. Tapos nandun na yung mga bus ng Ceres. Pero kasi, syempre, minsan madaling araw yung flight natin. O kaya, lalo na pag mga promo flight, diba? Kailangan nyo munang mag-grab, taxi, or angkas going to North Bus Terminal. Lalagay ko na lang yung schedule dito ng bus going to Hagnaya Port or Bantayan Island. Then, pagdating nyo ng North Bus Terminal, di ba may makikita kayo doon ticket counter? Tapos, sa ticket counter, kahit di na kayo bumili ng ticket doon pag pupunta ng Bantayan Island or ng Hagnaya Port. And sabi kasi nung mga naka-yellow na uniform, yung mga taga-Ceres, na operator ata yun or something. Di mo na daw need bumili ng ticket sa ticket counter. Kasi nga minsan, ang tagal pa, di ba bumili ka na ngayon, tapos yung pala, ang tagal pa, minsan hindi naman daw accurate yung dating ng bus, ganyan. So, mas okay na pagdating na lang ng bus, doon na lang kayo bumili ng ticket. So, ayun, ang pinagkaiba lang ng Hagnaya Port is hanggang Hagnaya Port lang kayo. Tapos, ang bus na pabantayan Island, diretso na siya ng Bantayan Island, pero kailangan nyo pa rin bumaba ng Hagnaya Port para bumili ng ferry ticket, which is 355 per person. Tapos, after nun, sasakay na kayo ng ferry, and yung bus nyo sasakay din doon sa ferry. Yung Hagnaya Port na bus, hanggang Hagnaya Port lang talaga yon. Tapos, kayo na lang, parang same lang naman talaga, actually. Kahit ano doon. Kasi nga, ganun din bababa rin kayo para bumili ng ferry ticket. Tapos, pagdating nyo naman ng port ng Santa Fe, pwede na kayo mag-tricycle doon going sa inyong mga hotel or sa inyong accommodation, or pwede kayo maghabal, or pwede na rin kayo mag-rent ng motor nyo. Ayun, kasi yung Bantayan Island na bus, diretso na siya. Hindi na siya yung magbababa pa kung saan-saan na may papara dito, bababa, ganun. Diretso na kayo. May isang stopover lang para kumain, ganyan. Siguro mga 15 to 30 minutes yung stop, tapos diretso na ulit. As in, wala nang hinto-hinto, ganyan. Unlike nung Hagnaya Port, as in, kunyari, ako, bababa ako ng Bogog, bababa ako ng ganito. Ayun, on the way, nagbababa sila, ganyan. Kaya parang mas tumatagal siya. Actually, parang ang bilis nga ng biyahe namin kasi 'di ba parang 1 o'clock kami umalis kahapon. Tapos, nakarating kami ng port ng 4 o'clock. So, sakto talaga as in. Kasi 4:30 yung ferry. And nakasakay naman kami lahat. Then, sa ferry, bababa, di ba bumaba kayo ng bus. Tapos, kumuha kayo ng ticket. Pagkabili nyo ng ticket, papasok kayo dun sa loob ng waiting area ng ferry. Tapos, pagka 4:30 PM, nasakto na, ayun, papapasukin na kayo or akitin na kayo dun sa ferry para makasakay na kayo. Then, kahit saan dun, kahit saan kayo umupo, kahit dun sa aircon or dun sa labas, kahit saan, wala naman silang seating arrangement or what. Tapos, yung biyahe ng ferry is 1 hour to 1.5 hour. Ganon. And, pagdating dun sa may port ng Santa Fe, ayun nga, pwede na kayo mag-tricycle or mag-habal going sa inyong Airbnb or hotel o ganyan, kung saan man kayo nakastay dito. So, ayun, kaya ako, parang sumakay pa rin ako ng bus, kasi nga, required pa rin kayo sumakay ng bus nyo. Tapos, nagpababa na lang ako dun sa sakayan ng tricycle. Then, ayun, naghabal ako going sa aking Airbnb. Tapos, ang binayaran ko sa habal is 100 pesos. Which is mahal. Ewan ko, mahal na siya for me kasi nga, ang lapit ko lang dito sa port yung Airbnb ko. As in, sobrang lapit ko lang. Kaya parang, hindi siya makatarungan for me. Kaya ang ginawa ko, pagkadating ko, kinausap ko kagad yung si Ate Cheche, yung nagbabantay dito sa Airbnb ko. Tapos, sabi ko sa kanya, mag-rent ako ng motor and ayun nga, nag-rent na lang ako ng motor kagabi. So, ayun lang. Sobrang dali lang naman pumunta dito. Wala namang hassle, wala namang problema. Sobrang safe lang tayo. Pero yun nga lang,
ang haba talaga ng biyahe. Mapapagod kayo sa biyahe. Siguro, normally talaga 6 hours, 5 to 6 hours talaga ang biyahe from Cebu City to Bantayan Island. Pero, sobrang worth it, diba? Nakikita niyo ba yung background ko? Libre lang yan, walang bayad dito, ang ganda. Kahit nung unang punta ko dito, nung 2018, sobrang gandang-ganda na talaga ako. Pero kasi ang aking itinerary naman that time, from Cebu City, nag-North Bus Terminal ako, tapos nag-Malapascua ako. Tapos sa Malapascua, nagstay ako doon ng 2 nights. Tapos nag-day tour ako sa Kalangaman Island. Diba? Sobrang accessible na from dito sa Cebu. Pwede na mag-day tour to Kalangaman Island. Lalo na pagka sobrang limited yung time mo, tapos gusto mo rin magpunta ng Leyte, diba? Ayun. Kaya nakapunta ko ng Kalangaman Island that time. Tapos, after nun, nung pauwi na ako, dumiretso na ako dito sa Bantayan Island. So, ayun, sobrang ganda talaga. As in, ang ganda pa rin niya. Tapos, sobrang underrated na itong lugar. Siguro nga kasi ang hirap puntahan or hassle para sa ibang tao. Pero, super worth it talaga dito. Kaya sa inyo, sa mga nanonood dito, pag nagkaroon kayo ng time, try nyo talaga puntahan dito. Ang ganda talaga ng Bantayan Island. And hindi siya yung hindi siya yung crowded, hindi siya yung basta hindi siya crowded. Nakikita niyo naman kung ilang tao lang nandito sa Cota Beach, diba? And may isa pa palang option kung gusto niyo talaga mapadali yung buhay niyo na hindi na kayo babiyahe ng 6 hours from Cebu City papunta dito sa Bantayan Island. Kasi meron na silang flight from Mactan Airport to Bantayan Island. Pero kasi nag-inquire ako dun sa travel agency na nag-accommodate ng flights. Ang sabi is, yung flights to Bantayan Islands are currently not available as the airline is undergoing an operational pause. Yun dapat itatry ko para naman sabi ko para maiba, just para ma-share ko din sa inyo kung paano ba yung process doon or paano mag-book ng flight. Pero kasi hindi siya available. Siguro next time, pag bumalik, kasi niyayaya ko rin si Baba na bumalik kami dito sa susunod. Kasi ang ganda talaga dito sa Bantayan Island. So, ayun lang. I-share ko lang sa inyo kung paano pumunta dito. Kasi hindi ko na nga nasabi sa inyo kahapon kasi nga sobrang drogy na talaga ako sa sobrang antok and everything. Kaya, ayun. Ngayon ko lang nasabi sa inyo. So, good morning everyone! Ayan, this is our day 3 here in Bantayan Island. So, ayun na nga, diba sabi ko, mas gusto ko sana marami tayong mapuntahan kahapon. Kaso, after ko dun sa Cota Beach, mga 3:30 ata ako natapos tumambay dun. As in, sobrang sakit lang ulo ko pag sakay ko ng motor. As in, parang nagpipintig siya. Kaya, instead na umalis pa ako, parang umuwi na lang muna ako, tapos saligo ako, nagpahinga muna ako, and bala ko sana mag-sunset sa Cota Beach ulit, babalik sana ako dun, kasi yun nga, nagtuloy-tuloy na yung tulog ko dahil sobrang sama na pakiramdam ko kagabi. And, ayun, and okay lang naman yun, kasi for me, nasulit ko naman siya, kasi grabe, sobrang ganda ng Bantayan Island, and sobrang ganda talaga, lalo na yung Amihan, sa Amihan Beach Resort, tapos yung Cota Beach, sobrang ganda, lalo na ng tanghali, at sakit lang talaga sa ulo. Pero ayun nga, tapos sinintay ko kasi lumabas yung sandbar, sobrang ganda, ang ganda talaga. Kaya ayun, sulit yun sa akin, sulit yun. Kahit na hindi natin napuntahan lahat, ganyan. Mag-Ogtong Cave nga sana ako, di ba, after sana ng Cota Beach, para dun ako maliligo ulit, para ma-refresh ako, pero hindi ko kaya, habang nagmumotor ako, talaga, sakit talaga ng ulo ko, baka ma-aksidente pa ako, so hindi ko na i-risk yun. Siguro next time pagbalik dito pagkasama na si Baba, ayun, para may taga-drive na tayo ng motor and passenger princess na lang ulit tayo. Pero ayun nga, sobrang sulit talaga na itong Bantayan Island, as in, sobrang sulit, sobrang ganda, napaka-underrated, sobrang less ng crowd, grabe, ang ganda. Tapos, basta ang ganda,
sobrang speechless ko. Sobrang ganda talaga ng Bantayan Island. So, ngayon, it's currently 6:40 in the morning. Magbe-breakfast na lang muna ako. Tapos, ayun, tignan natin kung ano pa pwede natin makita ngayong araw before ako mag-check-in ng 11 a.m. Check-out pala. But today, maglalakad-lakad na lang tayo kasi naisoli ko na ang aking motor. So, ayoko na rin magmotor kasi baka sumakit na naman yung ulo ko. And, yun. Lalakad lang tayo, then papakita ko sa inyo. Magbe-breakfast tayo ngayon sa Ayo Coffee. And, ang sabi nila, yun yung one of the best coffee in the island. So, let's try it. And, tignan natin kung masarap talaga ang kape nila. So, guys, naglalakad lang ako papunta dun sa Ayo Cafe. And 4 minutes away lang siya dito sa aking Airbnb. So, eto na. Ang tahimik lang din dito sa pinagstayan ko, yung area na to. Kasi nga, talagang residential area siya. Tricycad nila. Sige pa. Thank you, Tay. So guys, dun yung MJ Square and dito lang yung Ayo Cafe. Ayan natin siya. So let's try. And sabi nila, mas okay daw mag-request ng kung ano yung pinaka-prefer ng barista nila. So yun yung gawin natin. So guys, I'm here na sa Ayo Cafe. And ang in-order ko is yung Spanish latte. Yun yung nirecommend ng barista nila ngayon. Iced Spanish latte. Tapos, umorder ako ng toasted cheese sandwich na may ham. Tapos, yung waffle nila. Tatry ko lang pareho. So guys, dito sa Twisted, kumain na rin ako dyan nung unang gabi ko dito after ko sa MT Square. And okay din yung ice cream nila. So, ayun guys, tapos na tayo sa Ayo Coffee or Ayo Cafe. Sarap ng coffee nila. Kaya pala sila talaga yung best coffee dito sa island kasi nga ang sarap ng kape. And sabi ni Kuya Mahal, yung owner ng Ayo Cafe, hindi pa nga daw yun yung ano nila, masarap na beans, pero masarap pa rin siya. And recommended talaga yung coffee shop na yun. Tapos, yung waffle nila, ang sarap din ng ice cream, ng banana, and yung combination ng strawberry syrup. And yung toasted ham and cheese, ang sarap din, sobrang cheesy, and talagang hindi tinipid. Ayun. And all in all, lahat ng binayaran ko is only 400 lang ata. And ito, naglakad lang ako papunta dito sa Coco Cafe kasi gusto ko kumain ng ice cream. And nabitin ako sa ice cream kanina. Dun sa waffle. Tapos, dito tayo mag-ice cream. Thanks! So guys, nandito na tayo ngayon sa Coco Cafe and in-order ko is mango tango bowl. Kasi yun din yung bestseller nila. Dapat mag-ice cream ako pero nirecommend ni ate yan. So, let's try! Sobrang ganda dito. Okay naman, masarap din. Smoothie. Okay lang, sakto lang yung lasa niya. Eh, hindi siya yung sobrang sarap. Hindi rin siya yung pangit yung lasa. As in, sakto lang. So, ang gagawin ko ngayon, mag-i-impake na ako. Anong oras na ba? 8:48 pa lang.
Pero pag-iisipan ko kung pupunta ako ng Sugar Beach. Pero pag minakita akong tricycle. Kasi 13 minutes walk siya. Malapit lang naman pero grabe yung init. Sobra baka sumakit naman yung ulo ko. So guys, nandito na tayo ngayon sa Sugar Beach and naghabal na ako 50 pesos papunta dito. Pakalapit lang. Pero ayun, para mabilis lang tayo. So, ito na yung Sugar Beach. And tignan nyo talaga yung water dito sa Bantayan. Sobrang ganda and sobrang linis. Look. Diba? Kasi sabi ko lang sobrang linis, may diaper. Sorry. Pero ayan siya. Diba? Ang ganda. Ang linaw pala. Ang linaw. Ayun. Sobrang linaw ng tubig. Ganda ng Bantayan, eh. Sobrang worth it talaga magpunta dito. So guys, dito na tayo sa labas ng mangrove or na sa may Camp Sawi. Ayan. Yung mga tindahan na rin dito ang kain. Then, dito yung entrance. So, pasok tayo. Banda ang pangalan. Si Daryl Bastida. Pila ko. 75. Good morning, ma'am. Morning po. So guys, ayan na punta tayo dito ng mangrove. Pahabol lang to. Kasi nga medyo maaga pa naman and mukhang habol naman ako sa aking checkout time. Nandito tayo sa Omagika Mangrove Eco Park kung saan nandito rin yung Camp Sawi. So, ayan, punta tayo doon. Bale si Kuya, di ba siningil lang akong 50 papuntang Sugar Beach. Tapos sabi ko, punta na rin kami dito para mas masulit ko na. And papabayarin niya lang ako ng 300 round trip na. Kasama na yun sa Sugar Beach kasi malapit lang naman. So let's go. Ito na lang at nadagdag pa natin to pati yung Sugar Beach para talaga masulit pa natin itong Bantayan Island. Although di na tayo nakapuntang Ogtong Cave. Pero okay lang naman. Next time. Kasi may babalikan tayo. So, pwede pala kayo mag-fish feeding dito. Ayan. Siguro dito kayo bibili kila ate ng pangkain ng isda. Ayan. So, punta tayo dun sa dulo. Omagika Mangrove Eco Park. So guys, ito na yung Camp Sawi. Ayan.
Paligo na tayo and nakapag-ayos na tayo. Tapos, mag-check out na tayo. And hinihintay ko lang ulit si Kuya yung hiner kong habal kanina. And nagpa-add lang siya ng 50 para hati niya na rin ako sa port. Diba 50 pesos lang from port to dito sa Little House? Diba nung pagdating ko parang 100 pesos yung siningil sa akin, kaya hindi ako makamove on. So, ayun, 50 pesos lang yung bayad from port to dito sa Little House or dito sa malapit sa MJ Square. And 50 pesos din yung pabalik doon. Tingnan lang natin si Kuya, tapos let's go! Nasakay na tayo ng ferry ulit. Guys, tignan nyo, sa port pa lang ang ganda na. So, ayun yung ferry natin. Itong island shipping. Ayan. Sobrang init. Grabe. So, ang port ng Santa Fe, Bantayan. So, papunta na tayo ng Hagnaya Port. Ay. Okay. So, dito lang ako sa harap. Dito ako na sa taas ng gilid. So guys, we are now here sa North Bus Terminal. And ayun lang yung SM. So guys, dito na namin i-end yung vlog. And kung gusto nyo mapanood yung Subo Mercado na food trip namin ni Baba, panoorin nyo na sa next episode. Yes, kung nag-enjoy kayo dun sa series ni Baba, please like and share yung mga video namin. Saka pwede nyo rin panoorin yung ibang video namin kung nag-enjoy kayo dun sa mga content namin. Yes. Follow nyo rin pala kami sa mga iba't ibang social media. Instagram, Aneng Iyam. TikTok, Aneng Iyam. Facebook, Aneng Iyam. Bye! See you later. Bye-bye. Oh, yun. Unang joke. Okay, ready? 1, 2, 3. Natin na. Away with me.